Muntik nang magbayad ang isang lalaki para sa mga mansanas nang biglang bumulong ang kanyang asawa. Hoy mahal, tara, doon na lang tayo bumili sa kabila. Mas mura roon. Kaya sinabi ng lalaki, sa totoo lang, ayoko na pala ng mga mansanas na to. Pagdating nila sa tindahan sa kabilang kalsada, magalang na nagtanong ang babae, bakit po ang mura rito? Sumagot ang tindera, maliit lang ang tubo, pero basta may kita, ayos na ako. Narinig iyon ng lalaki at umiling. Muntik na pala akong maloko kanina. Pareho lang ang mga mansanas pero doble ang presyo ron. Habang papalayo ang mag-asawa, napatingin ang babaeng tindera sa kabilang kalsada at biglang tumakbo pabalik sa asawa niya. Nakita mo ba yon? Pareho lang ang mansanas pero kalahati lang ang presyo niya. Nagulat ang lalaki at nagtanong, kung ganon paano siya kikita? Puno ng galit na sagot ng babae, sige nga, kung gusto niyang maglaro ng ganyan, bababaan pa natin ang presyo. Mahinang sabi ng lalaki, malulugi tayo kapag ginawa natin yan. Pero wala nang pakialam ang babae. Ano kung malugi? Inaagaw niya ang negosyo natin. Tingnan natin kung sino ang tatagal. Lumabas ang lalaki at ginawa ang lahat para makahikayat ng mamimili. Kumakaway, sumisigaw, at sinasabing sila ang pinakamura sa buong lugar. Unti-unting dumami ang pumasok sa kanilang tindahan. Isang lalaki ang nagtanong, may dragon fruit ba kayo? Mabilis na sumagot ang babae, wala na po. Napabuntong hininga ang lalaki. Sa kabila na lang ako titingin. Biglang lumapit ang tindera mula sa kabilang kalsada. Tahimik na inilapag ang isang bungkus ng dragon fruit at umalis nang walang sinasabi. Lubos na nalito ang babae. Wala siyang maintindihan. Habang lumilipas ang oras, patuloy na minamasdan ng asawa ng babae ang tindahan sa kabila. Tila may hinahanap na sagot. Nakita niyang may tinawagan ng babae at biglang umalis. Hindi man lang isinara ang tindahan. Tinawagan ng babae ang empleyado roon at nagtanong kung ano ang nangyayari. Sagot ng empleyado, may sakit ang asawa niya. Hindi mo ba alam? Kaya niya ibinababa ang presyo. Kailangan niya ng pera. Parang gumuho ang sikmura ng babae. Ang galit niya ay biglang napalitan ng bigat at hiya. Samantala, nakaupo ang babae sa labas ng ospital, mahigpit na hawak ang kanyang telepono. Nang sagutin ng kanyang ina ang tawag, nanginginig niyang sinabi, Ma, kulang pa rin ang pera para sa operasyon ng asawa ko. Binaba ko na ang presyo sa tindahan, pero hindi pa rin sapat. Mahinang sagot ng ina, Anak, gagawin ko ang makakaya ko. Pagkatapos ng tawag, pinigilan ng babae ang kanyang pag-iyak, ngunit biglang sunod-sunod ang pag-vibrate ng kanyang telepono. Nang tingnan niya, napahinto siya, sunod-sunod ang pumapasok na bayad sa kanyang tindahan. Doon niya nalaman ang katotohanan. Isinara ng babaeng tindera ang sarili niyang tindahan at pumunta sa kabila upang tumulong magbenta para mas mabilis makalikom ng pera at mailigtas ang asawa ng babae. May isang customer ang nagtanong, hindi ba sinisira mo ang negosyo niya? Matapat na sagot ng babae, hindi. May sakit ang asawa niya. Hindi ako nandito para manira, kundi para tumulong. Nagulat ang customer at sinabi, hindi ba kayo magkalaban? Hindi ba kayo magkaaway? Ngumiti ang babae at sumagot, anong magkaaway? Lahat tayo ay naghahanap buhay. Ang pagtutulungan ay likas. Tumimo ang mga salitang iyon sa puso ng mga nakarinig. Ang mahabaging puso ay buhay ng laman, ngunit ang kainggitan ay kabulukan ng mga buto. Kawikaan chapter 14 verse 30. Kung naniniwala kang mas gaganda ang mundo, kung mas maraming taong marunong umunawa, magpatawad at tumulong sa kapwa, maging isa ka sa kanila. Kung na-inspire ka sa kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, i-share sa mga kaibigan at mag-iwan ng comment sa baba. Maraming salamat sa panunood, naway naging aral ang kwentong ito. Hanggang sa muli, to God be the glory.